So, problem number 4 tayo sa coefficient linear in the two variable. So, the problem number 4 naman tayo, sir, is 2x plus 3y minus 1 dx minus 4x plus 1 dy. So, ano ba yung ginagawa natin? So, sir, sabi na sa mga turo mo, sir, kailangan po natin, alamin mo muna natin yung problem. Kung ito by parallel line and intersecting line. Kasi kung parallel line, sir, direct tayo sa homogeneous. Pwede na natin direct attackin by homogeneous. Kung parallel, kung meron naman itong intersecting, sir, ibig sabihin, sir, gagamit po tayo ng mga substitution, di ba? O mas mahaba yung solution natin. So, titignan na natin yung problem, 2x, so 3y, yun dito, ito 4, pag multiply mo dito, maging 4x, then negative 4. So, ibig sabihin, sir, intersecting na yan. So, ibig sabihin, walang pag-asa si homogeneous, walang pag-asa yung parallel line. So, ibig sabihin, linear siya, hindi siya magiging parallel line. So, distribute natin yung 2, yung 4 pala, 2x, 3, y minus 1 dx. Then ito negative multiply by 4x and multiply by positive 1. So magiging negative 4x to negative 4. Tama? dy. So try daw natin yung ganyan. So yan. Ano yung gagawin natin? Sir, ang ginagawa mo dyan is kinukuha mo yung mga equation natin, which is equation 1 and equation 2. So 2x plus 3y minus 1 is equivalent of 0. Then negative 4x to negative 4, negative 4 pala ito, ibig sabihin, wala talaga siyang function. Dito talaga sa negative 4. Hindi talaga siya, hindi talaga y. So, ibig sabihin, anon yung y. So, paano natin makuha yan? So, kung ganyan yung problem, madali na lang talaga siya. So, ang gagawin mo lang, transpose mo ito. By dito, makuha mo na yung x natin. So, transpose natin yan. Negative 4x. Magiging transpose mo yung negative 4, magiging positive 4. So, ang value of x is what? Negative 1. So, negative 1 ang value ng x. Pero yung value ng x, gamitin mo yung equation 1. 2 times negative 1 plus 3y minus 1 is equivalent of 0. So, ito na yung negative 1. Sinubstitute mo na dito, kaya nandito na. So, 2 times negative 1, negative 2. Tama? Negative 2 to negative 1, negative 3. Pag transpose mo sa kabila, magiging positive 3. Diba? Positive 3. So, ang value ng y is equivalent of positive 1. So, yan po yung magiging natin, h, k. So, ang h, k natin, dito, burayin natin dito. Burayin natin yung equation natin. Sana yung pambura ko. Ito na lang. Solution sa economics. Dito, burayin natin. So, tandaan na ako natin. Ang natin dito is ang h, k natin dito, sir, is dito, negative 1, positive 1. Yan po. So, yan po yung gagamitin natin sa substitution. So, ano yung substitution natin, sir? X is equivalent of u plus k. So, u plus k. Ano ba yung u plus h? Ano ba yung h mo? Sir, yung negative 1. Kaya, hindi siya magiging plus 1, kundi negative 1. So, negative 1. Then, dito is, ano yung y natin? Ang y natin, sir, is b plus k. So, b plus 1. So, yan. So, differentiate natin yan. du, dx. Dx pala yan. Dx is equivalent of du. Then dito, dy is equivalent of db. So, anong gagawin natin dyan? So, simulan natin. Simulan natin yung simplify. So, ano yung problem? So, ang problem dito is 2x. 2x, ano yung x natin? Ang x po natin, sir, dyan is u minus 1. So, multiply by u minus 1. So, sundan lang yung formula para hindi kayo malito. Sundan lang yung formula. Yung problem para. So, u minus 1. So, plus 3. Diba? Plus 3. 3 times y. Ano yung y mo? Sir, ang y ko po is b plus 1. So, multiply natin sa b plus 1. Then, after that, minus 1. Minus 1. Then, dx. Ano yung dx? Sir, du. Du. Minus, plus pala, by negative 4. Times x. Ano yung x mo? Sir, ang x po natin is u minus 1. So, u minus 1. So, minus 4. Then, dy. Ano yung dy mo? Sir, ang dy po natin is db. So, equivalent of 0. So, simplify po natin yan. 2u minus 2. Ito ay multiply mo dito. Ito multiply mo dito. Magiging yan. So, ito multiply mo dito. Ito multiply mo dito. So, magiging 3b. Ito, positive 3 minus 1. So, du. So, dito naman, ganun pa rin. Simplify. Negative 4u. To negative times negative, positive 4. To negative 4. Tama? So, db is equivalent of 0. So, dito, 2u. So, tingnan yung problem. Ang problem, positive 3 to negative 1. Anong magiging sagot? Diba? Positive 2. So, positive 2 to negative 2, 0. Kaya ang natira dito is 3b. So, plus 3b. du. Then dito naman, positive 4 to negative 4, 0. Saan yung natira? Negative 4u. So, i-factor lang natin yung negative.
So magiging ganito na siya, 4u dB. So yan. So madali na yan siya, di ba? Kasi na-separate na natin by ano natin, problem natin. So anong gagawin natin dyan? So kapag naging ganyan na sir, ang gagawin lang po natin dyan is ma-atake natin yan by homogeneous, di ba? So atakin daw natin by homogeneous, sabi ni sir. So ano yung gagamitin natin? So sir, gagamitin ko ba yung y equal to bx? So hindi mo yung pwedeng gamitin kasi du all over db. So ano yung gagamitin mo dyan? Siyempre, ang gagamitin mo dyan is katulad nung kanina, b equivalent to pug. So b is equivalent to pug. So yan po yung gagamitin natin. So differentiate natin yan, db all over udg by product rule g du. So yan. So gamitin natin yung problem. 2 times u plus 3 times b. Ang b po sir is ug. So multiply by u g. Then after that du. Di ba? Then minus what? Minus natin sa 4u. Ano ba yan natin? 4u. Di 4u ito. So 4u. Ito yung problema 4u. Multiply by what? Multiply by db. Ano ba yung db mo sir? Ang db ko po sir is udg plus gdu. So, udg plus gdu. Tama? It's equivalent of 0. So, simplify mo na yan. So, paano natin ito simplify? So, multiply lang. Plus 3 ug du. So, negative 4u. Ito, i-ano mo ito, i-distribute mo ito. Hindi pala, i-distribute natin ito, direct natin, i-distribute natin. Udg times u. Magiging what? Magiging u squared, 4u squared dg. Diba? So, dito naman, negative 4u times g. So, magiging negative 4uz du. So, equivalent to 0. So, anong gagawin natin? Sir, ang gagawin lang po natin dyan, sir, is i-combine po natin yung du, pati du, para ma-separate natin yung dg, para at the same time, madali lang makapasok sa separable variable, di ba? So, separate natin yun. So, doon tayo sa taas. So, medyo magalamay-galamay na, medyo mabilis na yung pag-solve natin. So, dapat, intindihin mabuti yung problem bago natin ito atakin. Kasi baka yung problem is parallel line, tapos ginawa mong intersecting. Pinilit mo yung hindi pwede. So, kailangan sa pag-solve nito is be careful, then aralin mo muna mabuti kung ano yung mga problem bago natin gamitan ng mga substitution. So, ang nakuha natin dito is what? Ang nakuha po natin dito, sir, is di ba, i-combine po natin yan, sir, di ba? I-combine mo 3ug. So, ano ba yung may du dito, sir? Yung negative 4ug. So, negative 4ug du na yan, di ba? So, then dito, sir, magiging negative 4 pala yan, magiging negative 4u squared dg yan, sir. So, equivalent of 0. So, yan. Ang gagawin natin dyan, simplify lang na lang natin. So, ito yung nakuha natin. So, ito, tingnan natin yung problem. Ito, 3ug to positive, negative 4ug. So, magiging negative yan siya, di ba? Magiging 2u to negative ug by coefficient. Combine the coefficient. 4u squared dg equivalent to 0. So, yan po yung nakuha natin. So, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin natin dyan is, kung titignan natin mabuti sir yung value dito, is pwede natin gamitin si parable variable, di ba? Kaya lang mayroon g dito. So, kailangan natin sir tanggalin yung g. Tama? So, tanggalin daw natin yung g. Dito naman kasi sir, u squared. So, gawin natin ganito sir. Factor out natin yung u. So, magiging 2u, 2g na lang, di ba? du. Then ito sir, wala tayong problema dito. 4u squared yan. dg. So, kailangan natin eliminate by what? Eliminate by u squared by 2 minus g. So, kasi ito, kailangan tanggalin. Kasi naka-du. Then ito naman u squared, kailangan malipat sa kabila. So, kailangan natin mag-divide ng u squared. So, matatanggal dito, ito, pati ito, pati ito, pati ito. Yan. So, ang natira dito, u, all over u squared. So, sana alam niyo na yung ganito, mga law of exponent, by basic separable variable, ganyan. U all over u squared is equivalent to p o 1 all over u, di ba? So, du all over u na lang. So, dito, magiging what? 4 all over what? All over 2 minus z. Tama? So, yan, dg. Then, separable variable na. Di ba? So, madali na yan siya. So, burayin natin yung taas. So, yung homogeneous, wag nyo kalimutan yung ginamit ko kanina. Ilagay ko lang yung kanina. Ano ba yung ginamit natin? B equivalent of ug, di ba? So, yan po yung substitution natin kanina. Wag nyo kalimutan kasi gagamitin natin sa after ng separable. Then, saka tayo babalik dito kay coefficient. So, yan po. So, ito, ln of u na ito, di ba? ln of u. Then, ito, magiging what? Magiging negative 4 ln of 2 minus z.
Di ba? Equivalent of C na yan, di ba? So, anong gagawin natin dyan? So, yan. I-simplify natin ito. Paano natin ito i-simplify? Negative. Negative. Bakit negative? Positive man eh. Positive. Positive yung 4 kanina. Naging negative. So, yan. Gawin natin yan by what? So, yung ano natin dito is, kung bakit naging ano ito, positive kanina kasi dyan, sir, is, ganito kasi yan. Nung integrate mo yan, du all over u. So, equivalent of integral of dg. So, parang ganito yan siya kanina sa dg all over 2 minus g. So, naging, ano natin yan, may 4 pala dito, no? By 4. Mayroon 4 dito. Yan, sir. Ganyan yung kanina. Nung integrate mo yan. So, naging hindi ba dapat sa maging negative yan? Kasi ito, negative yung operation. Pero ginawa mong positive. So, hindi kasi yan. Ganito kasi yan. Dito ka magbe-base sa substitution mo. Kapag nilate mo yung u as a 2 minus g, kapag dinifferentiate mo yan, du, equivalent of negative dg. So, du, all over negative 1, dg. Ang magiging value ng dg mo is what? Ang magiging value ng dg mo is du all over negative 1. Negative 1. So, pag minultiply mo negative dito, magiging negative 4. Pag minultiply mo naman dito by properties of integral, magiging positive 4. Kasi negative to negative, positive. Tama? So, ano yun siya kung bakit naging positive siya. So, yan. Anong gagawin natin dyan? Simplify natin. Sir, ln of u plus 4 ln of ano natin. So, i-properties natin, sir. ln of u. Ito ilagay natin sa taas. Plus ln of 2 minus g to the 4 equivalent of c. So, dito lang siya, madali na talaga kasi positive. So, alam natin sa pag exponential cell multiplication yan. So, magiging ln of u multiply by 2 minus g all over 4 is equivalent of c. Di ba? So, madali na siya ma-eliminate. So, ito, tatanggal na ito, magiging u na lang 2 minus g then to the 4 is equivalent of c. Di ba? So, ano yung value ng g? So, doon papasok ito, yung homogeneous. So, balik natin ito. U is equivalent of 2 minus z. Di ba? Minus z. Sir, ang g po, ito. Kailangan mong kunin yung value ng g. Para makuha natin ang value ng g, sir, magdi-divide tayo by u. So, ang value po ng g is b all over u. So, b all over u to the 4. Di ba? Is equivalent of c. So, anong gawin natin yan? Sir, gawin natin yan single fraction. So, u over 2u minus b all over what? All over u to the 4 is equivalent of c. So, ano yung next step natin dyan? So, ang next step natin dyan, sir, matatanggal na ito. Kasi wala na ito, di ba? So, try daw natin yung tanggalin. Or, multiply na lang tayo by ganito. I-multiply na lang natin by, ano kaya? U all over u to the 4 man ito, di ba? Kung isi-simplify natin u to the 4 yan. Di ba? U to the 4. Kasi, tignan mo mabuti, ang value kasi ng g dito is involved siya sa yung square, yung to the power of 4 natin. So, kung involved siya, pag sinimplify mo dito, magiging b4 ito. Pag sinimplify mo naman yung u, magiging u to the 4. So, pag dinivide mo naman yung u sa u to the 4, law of exponent, which is magiging 2u minus b all over what? All over u cube. Tama? So, equivalent of c. So, para matanggal yung denominator natin, kailangan natin mag-multiply by what? By u cube. So, magiging 2, meron 4 dito. Magiging 2u minus b all over cu to the 4. U to the 3 pala, hindi 3. Kasi 3 pala yun. So, anong gagawin natin dyan? So, sir, balikan natin balikan natin ito. Yung substitution. So, paano natin makuha yung value ng sir? Paano natin makuha yung value po ng x? Kasi, kung titingnan po natin yung problem, sir, tingnan niyo yung problem, sir. U at b and u. So, puro u at b lang, di ba? So, ang substitution natin, sir, is x and y. So, kailangan nating mag-isolate ng u equation pati b equation. So, para magamit natin yan, ito yung gagamitin natin. So, gawin mong u, yung ito. Unahin mo yung equation 1. So, ito, i-transpose mo lang yung sa kabila, magiging x to the positive 1. So, kasi divide both side by side, di ba? So, ito magiging b is equivalent of y minus 1. So, ito yung gagamitin natin dito. So, 2 multiply by u, di ba? Ano ba yung u? So, ang u po is x plus 1. Then, minus b. Ang b po, sir, is y minus 1 to the 4. And c to the u cube. Ano ba yung u natin? So, ang u po natin dito is x plus 1 cube yan. So, simplify mo.
2 times x times 2 magiging 2x plus 2. Tama? Dito, negative times y times negative magiging negative y. Negative times negative 1, positive 1. Then, to the 4 yan, di ba? Yan dito magiging, ano ito siya? Wala tayong problema ito. X plus 1. 3. So, dito magiging, what? 2x. Ito, positive 2 to positive 1 magiging negative y plus 3. So, bakit napunta na yung ano natin dito? Bakit napunta na yung 3 yan, di ba? Bakit napunta yung 3 dito? So, kasi, siyempre, algebra yan, commutative property yan, di ba? Dapat x and y hanggang sa baba yung degree. So, ito yung final answer, the problem number 4 natin sa coefficient linear in the 2 variable.